Isa sa matinding hamon na harapin natin sa buhay ay ang kamatayan. Ito ang laban na hindi mo matutukoy kung paano, kailan at ano ang magiging dahilan. Pero paano kung sa murang edad na 10 ay harap-harapan mong nakasalubong ang banta ni kamatayan? Yan ang sinapit ng isang bata sa Taytay Rizal nang pagsasaksakin siya ng 22 beses. May bukas pa kaya naghihintay sa kanya? August 19, 2024, viral sa social media ang tahimik na barangay ng Dolores. Isang CCTV footage kasi mula sa kanilang lugar ang kumalat. Sa video, makikita ang isang batang payapang naglalakad na galing sa paaralan. Tanghaling tapat at mataas ang tirik ng araw. Hindi mo isipin na may mangyayaring kakaiba. Sa kanto ng kalsada, makikita naman ang isang dalaga na nakatambay lang. Wala namang ginagawang masama ang bata. Dumaan lang siya sa harap ng dalaga. Pero maya-maya pa, makikitang bigla na lang itong sinaksak gamit ang isang kutsilyo. Agad na napahandusay ang bata sa daan. Hindi pa nakontento ang suspect. Walang habas niya pang pinaulanan ng saksak ang biktima hanggang sa mawalan ito ng malay. Ang kawawang biktima, kinilalang si Archie Rosas, 10 taong gulang. Sa pagpapatuloy ng video, makikita ang paglapit ng mga residente sa bata. Kabilang ng inang si Rachel na agad binuhat ang anak, sinakay sa tricycle at dinala sa pinakamalapit na ospital. Noong mga panahon na yun, nagkakagulo na ang mga residente sa barangay. Lahat ay nagulantang sa nangyaring krimen sa bata. Habang ang ulirang ama na si Roland, abala raw sa paghahanap buhay sa palengke. Walang kamalay-malay sa sinapit ng anak. Nagliligpit na po ako, pauwi na. Ngayon, nabalitaan ko sa isang customer ko na may batang nakasaksak ay baliw. Yung pagkakasabi sa akin. Yun po hindi ko na inintindi. Akala ko naman hindi yung anak ko. Agad na kumalat ang balita sa palengke. Pero si Roland, hindi ito pinansin. Hindi niya raw inaasahan na anak na pala niya ang biktima. Hanggang sa dumating ang dalawa niyang anak. Dumating yung aking dalawang anak na pangalawa at saka yung bunso. Dala-dala yung cellphone. Saka yung aking asawa tumawag na ang anak ko nga po ay nasaksak na nasa hospital. Yung oras po na yun, ang inisip ko talaga is mabuhay si Archie. Mabuhay yung anak ko. Hindi ko po iniisip yung mga ibang bagay. Gusto ko talaga na yung maging stable na yung kalagayan niya. Hindi pa man alam ang buong detalye ng insidente, agad siyang sumugod sa ospital kung saan dinala si Archie. Doon, naabutan niya ang anak na nasa operating room at nag-aagaw buhay. Kritikal ang kondisyon ng bata at kinakailangan ng sumailalim sa operasyon. Napuruhan kasi ang baga ni Archie at marami-rami na rin ang dugong na wala sa kanya. Hintay na lamang po ang aking desisyon kung lalagyan ng tubo yung kanyang dibdib. Gawa ng yung baga po niya ay napasukan na ng hangin. Kapusman sa pera, nagdesisyon si Roland na ituloy ang operasyon, lalo pat alam niyang malapit nang bawian ng buhay ang anak. Desisyon po ako agad gawa ng kalagayan ng aking anak na namumuti na po eh. Habang nakatuon ang atensyon ng pamilya kay Archie, walang sinayang na oras sa mga opisyal ng Barangay Dolores. Agad nilang dinala sa barangay hall ang suspect para hindi na makatakas pa. Ang suspect naman ay agad na naaresto ng barangay public safety officers na tangkang tumakbo. Ang suspect ay kinilalang si Micaela Espiridion, 18 years old, residente rin sa nasabing barangay. Bukod sa CCTV na matibay na ebidensya laban sa suspect, nasaksihan din ni Jonel Abingonza, isang delivery rider, ang krimen. Sa malayo, akala niya raw simpleng mga batang naglalaro lang ang dalawa. Pero habang papalapit na, hindi raw siya makapaniwala sa dami ng dugong dumanak sa daan. Nung papalapit ako ron sa babae habang sinisit ako, parang napalakas yung boses ko. Tsaka may binabaan niya yung kutsilyo tapos gumanon siya sa akin. Ayon pa kay Jonel, tila wala raw sa uwisyo si Micaela. Hindi mapakali
At kung kumilos ay para bang hindi siya ang may gawa ng pananaksak. Sa normal na tao, parang mahirap yung ganun eh. Kasi paulit-ulit sinasaksak. Kaya kung sa akin, parang hindi ko masabi kung ano yung yung talagang meron sa kanya, kung akong nasobrahan ba o ano. Hindi na raw masyado pinansin ni Jonel ang suspect dahil dumating na rin mga opisyal ng barangay. Nagmamadali lang siyang dalhin si Archie sa kanyang ina sa ospital. Matapos makorner ng mga opisyal ng barangay si Micaela, agad itong dinala sa Taytay Municipal Police Station. Agad din nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Sa background check na ginawa ng mga otoridad, mag-isa na lamang sa buhay si Micaela. Suspect is first year college, supposed to be, pero huminto na siya sa pag-aaral. And yung background is broken family. Iniwan siya sa puder ng kanyang lolo at an early age. Yun hanggang siya ay lumaki. Sinubukan namin kunin ang panig ng mga kaanak ng suspect pero tumanggi silang humarap sa amin. Maging sa pamilya ng biktima, hindi raw nakipag-ugnayan ng kamag-anak ni Micaela. Kaya labis na lamang ang hinanakit na naramdaman ng mga magulang ni Archie. Yun nga po, mula't simula po kasi hindi pa sila direktang nakipag-usap sa amin yung angka ng suspect. Hindi rin po namin actually nakikita pa sa personal yung suspect hanggang sa ngayon. Dumagdag pa raw ito sa puot at galit na naramdaman nila at awa sa anak na nag-aagaw buhay sa ospital. Makita ko yung CCTV video, talagang naawa ako kasi yung pagsaksak pa lang parang ramdam mo na kung sa sarili ko ginagawa. Napakasakit po eh. Pangalawa naman po yung parang galit. Nagagalit ako sa sumaksak sa anak ko. Kasi kung sa totoo lang po, kung ako ang nakaabot sa kanya, baka kung ano rin po ang mangyari sa suspect.